Okay mga ka-team, Team Dano sa Auto Repair Shop. Nandito na naman tayo sa ating DIY tips. Meron na naman tayong siservisan ngayon dito sa General Trias. Yan, binabaybay namin yung Malagasang. Kung makikita nyo mga ka-team. Papunta kami ng General Trias sa eskwelahan, elementary school ng General Trias. Ayan mga ka-team, nakausap natin si Sir kung anong naging problema sa kanya. Siyempre, bago natin puntahan, kailangan natin malaman kung anong naging issue na sa kanya. Ngayon, nasabi ni Sir, nagpapalit daw siya ng rack and pinion, and then nagpa-camber alignment. Tapos yung umuwi na daw siya, mga ka-team, napansin daw niya lumabas yung PS, yung power steering or EPS, electronic power steering. Ngayon, habang bumabaybay daw siya pauwi, ang napansin niya, yung lumabas yung power steering sign sa dashboard, tumikas po yung manubela mga ka-team. Kaya ang ginawa daw ni Sir, gumilid daw siya, pinatay niya, paulit-ulit lang, tapos start, yun, naging okay na po. Kaya mga ka-team, mga ilang beses daw siya, 3 to 4 times daw nangyari, kaya hindi niya naginamit yung sasakyan niya. Ngayon, pansinin nyo, nag-scan na tayo dyan. Nandiyan na tayo sa General Trias Elementary School. Yan, kung mapapansin nyo, wala namang power steering na nakalagay doon sa mismong sa mismong dashboard panel natin. Pero kung mapapansin nyo mga ka-team, dito sa pag-scan natin, ayan, chinek muna natin. Dito sa scanning natin mga ka-team, makikita natin yung power steering fault code. Siyempre, mag-start muna tayo sa power steering. Ayun yung EPS. Ngayon mga team, napansin natin dyan is meron dyan nagdo-lose contact na mismo dyan sa mismong module natin or yung power steering module natin. Kaya ang ginawa natin mga team, nilinisan natin yung mga socket ng ating power steering module. 4 na socket po yan. Yan, kung mapapansin nyo, nililinisan ko ng contact cleaner yan. Yan. Habang nililinisan ko po yan, chinecheck ko rin yung pinaka socket kung bakit siya nag-lose contact. Hindi natin alam kung bakit siya nag-lose contact. Kaya pala nangyayari dyan, pag lumabas yung power steering niya or EPS niya, is titigas yung manubela. Tapos, gigilid si Sir, and then pag patay niya ng makina, pag start niya, okay na ulit. Malubay na naman ulit ang kanyang steering. Ayan, ang nag-issue niyan mga ka-team, loose contact po doon sa socket ng power steering. Kaya ang ginawa natin, nilinisan na lang natin sa kinabit natin na maayos. Yan po mga ka-team ha, mag-start muna kayo sa basic. Pero syempre nag-check tayo ng relay dyan kanina na 60 amps. Kung mapapansin nyo, okay naman siya, wala naman siyang problema. Di pag start natin, wala rin naman siya EPS. Nangyayari lang daw yun pag umaandar na si Sir. Ang napansin na nga natin dyan mga ka-team, loose contact yung ating socket sa EPS module. Kaya kinabit na natin ng maayos yan mga ka-team. Kung mapapansin nyo, kinakabit na natin yan. Tapos ilawan ko na lang para mas makita nyo. Saan ba makikita ang EPS module ng ating Nissan Almera mga ka-team? Yan po sa ilalim ng ating manubela. Kung mapapansin nyo, nandyan rin yung OBD port, halos katabi lang po niya. Yan ang mga ka-team, ilawan na po natin na. Napatuyo na po natin yung socket natin na yan. Ang ginamit natin dyan is contact cleaner. Yan. Kung mapapansin nyo mga ka-team, nakalagay na lahat ng socket, nakapix na po yan. Then magtatry tayo mamaya dyan mag-start. Yan mga ka-team, maraming salamat pala mga ka-team sa lahat na sumusuporta sa aming video, sa aming YouTube, and then sa aming Facebook. Yan, yung Facebook ko po mga ka-team, ano po yan, type nyo lang po yung Dan Jose. Yan, para makita nyo po ang aking Facebook. Pwede kayong mag-comment, pwede kayong magtanong. Free naman po lahat yan, wala kayong babayaran. Hanggat kaya namin tumulong, gagawin po namin. Ayan mga ka-team, kung mapapansin nyo dyan sa ginagawa ko na yan, naglagay na tayo ng scanner o ng scanner, socket sa scanner. Tapos ang ginawa ko dyan, pinagpitan ko na muna yung battery. Sabi ko, sige, higpitan mo na yung battery para wala nang galawan.
And then pag-higpit ng battery niyan mga ka-team, magta-try na tayo mag-attempt na mag-start yan. Yan, kung mapapansin nyo, sinabi sa akin na kasama ko ng aking helper, okay na po yung battery. Nag-on position na ako dyan, then nag-start na ako. Ayan, syempre para makasigurado tayo, another scan na naman tayo kung may lalabas pa ba doon sa ating EPS or power steering. Yan, nag-try na tayo mag-connect, and then ang gagawin natin dyan, mag-scan na ulit tayo. Yan, punta tayo sa Nissan, and then health report. Yan, health report. Okay, and then scan ulit tayo. Titignan natin kung may lalabas pang EPS. Basta mga ka-team, pag tumigas ang manubela nyo kagaya nito, possible nandito lang rin sa loose connection nangyayari yung ating EPS sa EPS module. Baka mamaya nag-lose contact kagaya nito. Kung mapapansin nyo, meron siyang ABS. Yan. Pero syempre mamaya na natin check yan. Ang priority natin is yung power steering module niya kung bakit tumitigas. Ngayon nag-scan na tayo dyan mga ka-team. Kung hinahantay na lang natin yung scan ng ating EPS or power steering module. And habang naghihintay tayo mga ka-team, pwede nyo rin po akong i-text sa aking number, meron po dyan sa Facebook. Ayun yung EPS niya, no fault code. Ibig sabihin mga ka-team, okay na po ang ating troubleshooting. Maayos na po dahil wala nang lumabas na fault code. Ngayon, ang ginawa ko dyan, i-clear ko na lang yung ABS dyan kasi fast naman siya. Ayun. Ibig sabihin dati may gumawa niyan, lumabas lang, kaya ginawa natin dyan mga ka-team. Cleaner lang natin yan. Pass. Tinuturo ko yan dyan. Then clear natin. Then check natin. Okay na po lahat yan. And syempre ang priority natin kung bakit tumitigis ang manubela. Okay. Check ulit. Check ulit natin sa read code. Okay. No DTC detected. Okay na po ang sasakyan ni sir. Syempre bago natin tapusin ang video na to, ipapakita ko naman po sa inyo kung saan nakalagay ang ating fuse na 60 amps. Lalabas po tayo dyan mga team, and then tuturo ko na lang sa inyo, pero na-check ko na muna yan bago tayo mag-check ng EPS or electronic power steering module. Ayan, kung mapapansin nyo mga team, okay naman siya, wala na siyang mga problema. Lumabas tayo dyan, tuturo ko lang sa inyo mga team yung ating fuse na 60 amps dito sa labas sa may bandang IPDM. Ayan, EPS. Tapos dun siya located sa loob. Ayan, mapapansin nyo yung color yellow na yan. Ayan, 60 amps yan. Ayan, tinuturo ko. Okay mga ka-team, maraming salamat po pala sa inyo mga ka-team sa patuloy na sumusuporta sa Team Dan Jose. Kaya ginawa ko lang po itong video na to para kung sakali naman mangyari po sa inyo, is baka ito lang ang naging problema nyo. Siyempre, mag-start muna tayo sa basic. Huwag muna nating mag-start tayo sa basic. Huwag nating mag-start kagad sa pinakamalalalim na problema. Kasi kawawa naman si customer. And then, para makatulong rin, nagbigay ako ng DIY tips dito sa inyo, yung video, para kung sakaling mangyari po. Okay mga team, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at walang sawang panonood sa aming YouTube channel. Maraming salamat po, at sana nakatulong po uli kami sa inyo sa mga gantong video. Maraming salamat po ulit. God bless. Paalam. Goodbye.